Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah Azza wa Jal, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang kapayapaan, awa at pagpapala ng Allah Azza wa Jal. Ako muli si Legendary B, inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like at share to get latest Islamic teachings and lectures. Sa video na ito, sasagutin natin ang isang tanong na madalas ikalito ng mga bagong yakap sa Islam at non-Muslim. Bakit ang Allah Azza wa Jalla ay gumagamit ng salitang we sa Quran? Mga kapatid, ito ay isang mahalagang tanong at kung hindi ito ipapaliwanag ng tama, maaring magdulot ito ng maling akala, lalo na sa mga nag-iisip na baka ito ay nangangahulugan ng marami o higit sa isang Diyos. Ngunit malinaw sa Islam, ang Allah Azza wa Jalla ay isa lamang. Walang katambal, walang kahati, walang kapareho. Pakinggan natin ang sinabi ng Allah Azza wa Jal sa Quran. Surah Al-Baqarah ang Baka, Surah 2 verse 163. Wa ilahukum ilahun wahidun, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. At ang inyong Diyos ay isang Diyos lamang, walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Ang mapagbigay, ang mahabagin. And your God is one God. There is no deity worthy of worship except Him, the entirely merciful, the especially merciful. Paliwanag, binibigyang diin, nito na ang pag-iisa ng Diyos ay kasama ang kanyang mabubuting katangian. Siya ay mapagbigay at mahabagin sa lahat ng nilikha. Napakalinaw, ang Allah Azza wa Jalla ay iisa. Ngayon, bakit ginagamit ang salitang we? Sa wikang Arabic may tinatawag na royal we o plural of majesty. Ito ay ginagamit ng isang hari o makapangyarihang nilalang upang ipakita ang kanyang kadakilaan, kapangyarihan, at karangalan, hindi dahil siya ay marami. Halimbawa, kapag ang Allah Azza wa Jalla ay nagsabi ng we created o we revealed, ito ay pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Tingnan natin ang halimbawa sa Quran, Surah Al-Hijr chapter 15 verse 9. Inna nahnu nazalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Katotohanan kami ang nagpadala ng paalaala at tunay na kami ang mag-iingat nito. Indeed, we have sent down the reminder and indeed we will be its guardian. Dito ginamit ang we, ngunit hindi ito nangangahulugan na marami ang Diyos. Ipinapakita lamang nito ang kanyang kapangyarihan bilang tagapaglikha at tagapangalaga. Ngunit kapag ang Allah Azza wa Jal ay nagsasalita tungkol sa kanyang pagsamba, makikita natin na ginagamit niya ang I o me. Surah Taha chapter 20 verse 14. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Ako ang Allah Azza wa Jal, walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya ako lamang ang sambahin mo at itaguyod mo ang panalangin para sa aking pag-alala. Indeed, I am Allah. There is no deity except me. So worship me and establish prayer for my remembrance. Makikita natin ang malinaw na pagkakaiba. Kapag usapan ay pagsamba, isa lamang ang Allah Azza wa Jal. Ngayon, pakinggan natin ang isang hadith ng Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Hadith mula sa Sahih Bukhari. Man qala la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Ang sinumang magsabi na walang tunay na Diyos maliban sa Allah Azza wa Jalla ay papasok sa paraiso. Whoever says there is no God but Allah will enter paradise. Ipinapakita nito na ang pundasyon ng Islam ay tauhid, ang paniniwala na ang Allah Azza wa Jalla ay isa. Mga kapatid, ang paggamit ng we ay hindi patunay ng marami, kundi patunay ng kadakilaan. Ito ay estilo ng wika, hindi doktrina ng marami o Trinity. At para sa ating mga kaibigang non-Muslim, nais naming ipabatid na ang Islam ay malinaw pagdating sa konsepto ng Diyos. Hindi ito komplikado. Hindi ito maraming bahagi. Ito ay simple isang Diyos lamang. Motivational message by Be Inspired. Kapatid, sa mundong puno ng kalituhan, ang Islam ay nagbibigay ng kaliwanagan. Kung ikaw ay nalilito, magtanong ka. Kung ikaw ay naghahanap, magbasa ka. At kung ikaw ay handa, lumapit ka sa Allah Azza wa Jal. Ang Allah Azza wa Jal ay hindi malayo. Siya ay malapit sa bawat pusong tumatawag sa Kanya. Ako muli si Legendary B, inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like at share to get latest Islamic teachings and lectures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.